Okay, welcome back sa ating channel. Grabe ang ingay ta rin ng usapan tungkol kay LeBron James at sa Lakers, no? Oo nga eh. Parang hindi nauubos. Ang daming tanong kasi, Laker pa ba siya next season? Aalis ba? May retirement talks pa nga. Ano ba talaga yung real score? Yun nga, ang daming anggulo eh. May trade rumors, may nagsasabi dapat lumipat, tapos yung retirement. Let's try to unpack kung ano ba talaga yung sitwasyon based sa mga lumalabas. Okay, game. Simulan natin sa pinaka-basic siguro. Laker pa ba siya officially? Kasi ang daming chismis last summer, di ba? Right, so as of this moment, yes, Laker pa rin siya. Crucial dito yung pag-opt-in niya sa 52.6 million player option niya para sa 2025-26 season. Yun pala yun. So, pinili niyang magstay for one more year. Exactly. And importante rin, based sa reports like yung sa The Athletic, na wala naman daw talagang seryosong usapan about buyout or trade between LeBron and the Lakers. Kumbaga, expected pa rin siyang darating sa training camp. Okay. So, clear yun. Pero, di ba may mga ugong-ugong na may teams na interesado? Parang narinig ko yung Warriors. May potential trade ba doon? Nabanggit pa si Jimmy Butler. Ano yon? Meron ngang reports, I think si McManaman ng ESPN yung nag-report nun, na nag-inquire daw yung Warriors tsaka 3 pang ibang teams. So may interest, totoo yun. Talaga? So hindi lang chismis yun? Hindi lang chismis, yung inquiry part. Pero yung specific trade scenario na LeBron sa Warriors for Jimmy Butler, ayun yung mukhang malabo raw mangyari. Bakit daw? Ano raw yung reason? Ang sabi ayaw daw ng Lakers kunin yung contract ni Butler. Kasi aabot yun ng almost $57 million sa 2026-27. Diba, mag-36 na si Butler nun. Oo nga, no. Medyo may edad na rin. Plus, parang mas priority daw talaga ng Lakers ngayon yung financial flexibility. Ayaw nila makommit sa isa pang malaking kontrata for an aging star, especially with Luka, needing space to grow din. Gets. Strategic sa pera pala. Okay, so mukhang stay put muna si Bron sa LA. Pero may nabasa ako, listener, na medyo wild na take eh. May isang NBA exec daw na nagsabi malaking pagkakamali daw na hindi siya bumalik sa Cleveland Cavaliers this summer. Oo. Lumabas yan sa Hoops Wire ata. Nakakagulat yung perspective ng exec, no? Oo nga eh. Ano daw yung reasoning niya? Sayang daw. Feeling niya kung nag-decline si LeBron ng option sa Lakers tapos pumirma sa Cavs, parang walk to the NBA Finals daw sila. Imagine, kasama sina Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley at Jarrett Allen. Wow, grabe yung lineup na yun Diba? Tapos, storybook ending sana. Balik sa home team niya kung saan siya nag-champion para tapusin ang career. Feeling nung exec, since billionaire naman na si LeBron, dapat di na raw issue yung $50 million plus na iniwan niya sa Lakers, parang legacy play na lang sana. Intense. Pang pelikula nga naman pag nagkataon. Pero, eto yung tanong, bakit parang lumalayo na yung focus sa kanya sa Lakers ngayon? Nabanggit mo si Luka Doncic kanina. Parang mas focus na sila sa kanya. Exactly. And that connects everything, di ba? Si LeBron, malapit na mag-40. Si Luka, 26 pa lang, nasa prime. So, natural lang na kailangan ng Lakers magplano for the future. And obviously, si Luka yung cornerstone nila. Makes sense. Mismong agent nga ni LeBron si Rich Paul, nabanggit niya yung challenge eh. Paano mo pagsasabayin yung goal na mag-compete for the championship ngayon kasama si LeBron habang nag-build ka rin for the future around Luka? May inherent tension dun. So yun na rin kaya yung reason, listener, kung bakit may mga retirement rumors na. Kasi di ba hindi siya nag-sign ng extension this time. First time yun sa Lakers tenure niya. Ano ba yung latest, John Sam? Mukhang yan na nga yung nagiging sentimento sa liga ngayon. May lumabas na report, again kay McManaman, via Rich Paul, na hindi raw nagkaroon ng extension talks kasi hindi naman daw humingi or nag-push yung side ni LeBron. Okay. So hindi dahil may away or something? Hindi raw sign ng tension. Pero ang lumalakas na paniniwala, based din sa reports ni McManaman at saka ni Brett Siegel ng Clutch Points, ay baka naghahanda na si LeBron na i-announce yung retirement niya after nitong upcoming 2025-26 season.
talaga ba? Wow! Oo, maraming agents daw, scouts, rival team reps, yun yung nararamdaman nila. Parang may sign na yun na nga yung plano. Nag-opt-in lang siya for 1 more year, tapos Grabe, no? So, posibleng ito na pala talaga yung sinasabi nilang farewell tour. Last dance with Luka and the Lakers, tapos habol pa ng isang championship bago mag-retire. Ang bigat mo na. mukhang yun na nga yung narrative nung nabubuo eh. Based sa actions niya, yung pag-opt-in, walang extension talks, and yung mga naririnig sa mga insider. Parang they are sensing na this might be it. Okay, so para malinaw sa'yo, listener, ang takeaway natin. Sa ngayon, Laker pa rin si LeBron. Mukhang sure na yan for this season. Walang trade o buyout na mukhang mangyayari anytime soon based sa reports. Mukhang gano'n na nga. Pero yung usapang retirement pagkatapos ng season na to, hindi na siya basta chismis lang. Parang lumalakas at may basehan talaga. Siyempre, walang 100% sure, pero yun yung current vibe sa NBA world. At yun yung nagdadala sa tanong para sa'yo, listener, kung sakali nga ito na yung final season ni LeBron James, ano sa tingin mo yung magiging pinaka-memorable moment or achievement ng kanyang farewell tour? Ano yung gusto mong makita niyang mangyari bago siya tuluyang magpaalam? Oh, good question. Pag-isipan nyo yan habang tinapanood natin yung season. At syempre, kung nagustuhan nyo itong discussion natin, alam nyo na ang gagawin. Please like and subscribe sa ating channel. See you next time!